Telebisyong Selva Balita. Nasa 300 na estudyante ang sinugot sa ospital matapos uminom ng gamot pangpurga ng DOH. Nakaranas ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagkahilo ang mga estudyante. Pero nilinaw ng Department of Health, side effect lang ang gamot ng ilan sa mga nararanasan ng mga bata. Tunghayan natin si Mr. Justin Magabuksit para sa karagdagang impormasyon. Magkasabay na uminom ng gamot pangpurga ang mga kinder elementary students sa mga public school sa buong bansa kaninang umaga. Parte ito ng oral goodbye mula ng DOH para maiwasan ang parasitic infection na nagiging sanay ng mahinang performance ng mga bata sa klase. Pero pagkalipas ng ilang oras, nagkasunod na nila sa ospital ang nasa 300 estudyante mula sa Zamboanga del Norte. Tapos may lumasuka at sumakit ang tiyan, hindi naman lahat na i-confine. Sabi ng DOH, normal lang ang pagsakit ng tiyan sa ng side effect ng gamot ng pangpurga. Sabi ng sekretary na rin, nagsuka ang ibang bata dahil nilunok ng buo ang ihiwag ni tablet. Lumami lang daw ang na-hospital tapos magpanik ang mga magulang nang kumalat ang text message na may namatay umanos sa pangpurga. Bukod sa pagkaalam sa social media na inspire na umano ang mga gamot na ibinigay sa mga bata. Justin Magabuksit, nag-uulat, Selva Balita. Real queens each other. Yan ang kasambit ni global fashion icon Heart Evangelista sa pag-ayos nila ng primetime queen Marian Rivera. Kinumpirma na international fashion icon Heart Evangelista na all is well na sa kanila ni Kapo sa primetime queen Marian Rivera. Ayon sa aming mga nakalap na impormasyon sa aming pananaliksik, recently pinusuan ng netizen balitang nagda. Palo na sa isa't isa sina Heart at Marian sa Instagram, nag-uusap na sila privately. Pero hindi lang daw nila ito sinapubliko. Komento ng ilang fans, the world is healing. At nakakatuwa daw ang dalawang kapuso queen. Nagsimula ang misunderstanding ni Marian at Heart noong 2011 na magkasama sila sa pelikulang Temptation Island. Dati naman raw silang magkaibigan, kaya natutuwa si Heart na narekandel ang kanilang friendship. May chance kaya silang magkasama sa isang project. Ngunit ayon kay Heart Evangelista, hindi pa niya alam dahil pareho silang busy sa isa't isa. Raiza Sahago nag-uulat, balik sa iyo Cedric. Talagang makaantig puso ang pagkakasundo ng dalawang kapuso actress, lalo na ito'y napupuri ng mga fans. Balita po ay may low pressure ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang mga impormasyong nakalap ay aktibong iuulat ng Jansen Padua. Magandang hapon, Jansen Padua. Magandang araw po para sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes, November 16, 2023. At narito ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon at sa susunod pang araw. Ayon sa Pag-asa, may low pressure area na nakapasok sa Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa layong 1,020 km sa may east of Northern East Mindanao. Kung low pressure area nga po ito ay malabong maging bagyo sa susunod na araw, pero maaasahang makakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw pong ito ay maaasahang magkakaroon ng matinding pag-ulan sa may Tacloban at sa may Giwan, parte na rin sa kalapit lugar, at maaasahan rin magkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya palagi kayong magdala ng payong at ng raincoat para makaiwas sa sakit dulot ng ulan. Ito po si Jansen Padua, nag-uulat, balik sa iyo, Cedric. Maraming salamat, Jansen. Hagunin Bulacan, Philippines. Patay ang isang lalaki nakaratay dahil sa sakit matapos makulong sa nasusunog na bahay. Sa lubog na baha sa bayan nito kahapon ng umaga, pakinggan natin ang mga nakalat na impormasyon base sa pananaliksik ni Luida Asalud. Kinikilala ang biktima na si Noel Ebon na residenteng Purok 5, Barangay Santo Rosario, Hagunoy, Bulacan. Sa Facebook post ni Kapitan Bert Tamay, nangyari ang sunog nitong Miyerkules na umaga sa Barangay Santo Rosario. Bagamat maagap na maapula ang sunog,
ng mga rumesponding bumbero. Bandang tanghali, hindi inaasahang namatay pa rin ang bedridden ayon sa report ng otoridad. Lumalabas na naiwang nag-iisa sa bahay ang biktima ng sumuklabang sunog. Inaalam pa ng Hagonoy Fire Department kung ano ang pinagmula ng apoy at kung magkano ang danyos na natupok na bahay. Loida Asador, nag-uulat. Balik sa Igno City. Maraming salamat, Loida Asador. Tulad ng nasabi, patuloy pa rin na inaalam at ang detalye, ngunit isa ang nakumpirmang patay. Unang action ang men's basketball ng NCAA Season 99 kahapon pesta 15 ng November 2023. Ang buong pangyayari ay aktibong iuulat ni Marcel Tamayo. Nananaig ang bagsik ng Zambia Redrons kontra sa Perpetual Alas sa final score na 62-60. Best player of the game si Jomel Puno at present din sa laban ng NCAA Season 90 at Olympic gold medalist na si Scottie Thompson para sa personal na suportahan ang dati niyang kapunan. Intense naman na naging bakbakan ng Helium Perales at si GRU Wavy Bombers. Madikit ang kanilang naging labanan, walang bumibitaw hanggang umabot sa overtime. Pero sa huli, nananaig pa rin ang GRU Wavy Bombers na isa lamang ang laman at ang final score na 88-87 na team standing nangunguna pa rin ang Maroya Cardinals na may 6 wins at 1 loss. Sinusundan din ang Litrang Knights na may 5 wins at 2 loss. Ngayon hapon naman, unang matatapat ang Aliano Shades of Maroya Cardinals. Susundan yan ang katapatan ng San Sebastian Golden State laban sa Litrang Knights na papanood natin sa GTV at once report yan lamang. Marcel Tamayo, nag-uulat. Balik sa Eureka. Maraming salamat, Marcel. At yun ang aming nakalap na impormasyon sa aming matyagang pagbabalita. Tit na balita ay katotohanan, kasalukuyang issue ang tinututukan. Telebisyong Selva Balita.